Marami pa kaming ibang accomplishments, but I would like our mayor to talk about it. So I give the floor to our mayor with the approval of our MC, Patty. Pasensya ka na. So let's give a round of applause for our beloved mayor, Mayor Fermin Magdalo Apolo, the future governor of the province of Camarines Sur. Thank you, Manny Jack, for that kind introduction. Bago ang lahat, bago ko makalimutan, i-greet ko muna ang aking muling may bahay, si Madam Michelle. I see familiar faces here. And of course, our daughter Luis. Please stand to be recognized. Yan. Of course, si Ma'am Sally. Ma'am Sally, si Ma'am Amet, saka si Manny Jack, magkasawang power couple namin sa education sector ng San Fernando. Kaya kung maganda introduction sa akin ni Manny Jack, dahil first cousin ko siya. Isa siya sa unang-unang naniwala sa akin nung ako yung nagpaplano ko lang sa politics. Tama po yung sabi niya, ang first na experience ko sa pagtuturo ay nung ako yung na-assign sa province of Kalinga. Dati magkasama pa yung Kalinga at Apayao. Pero yung playground ko ng dalawang provinces ng Kalinga at Apayao. Nakita ko po doon sa mga kanayunan, lalo na sa kabundukan, maraming mga illiterates. Hindi sila marunong magsulat, hindi sila marunong magbasa. Matatanda na ito. Simply because malayo yung paaralan and meron pang problema sa peace and order. So ano nangyayari sa mga tao doon? Pag sila'y mag-harvest ng kanilang mga coffee, banana, dadali nila sa bayan para ibenta, ang gagawin ng mga taga-bayan, mag-barter trade lang sila. Papalitan lang ng 1 kilo asin o asukal yung kanilang isang kain na bananas or isang sakong kape. So, lugi sila, naloloko yung mga tao. So, nakita namin yun na pwedeng pasukin namin yung naayos na namin dahan-dahan yung peace and order. Kailangan namin pasukin yung education. So, nagbuo kami ng grupo, it's called the Army Literacy Patrol System. Tinuturuan namin yung mga nanay, lalo na yung matatanda, paano magsulat. Pero po experience, napuputol yung lapis habang sinusulat yung pangalan ng isang matandang babae. Kung slowly, pinagtsagaan namin, hindi pa namin alam kung science of reading na ito, Ma'am Sally. So, hirap po kami. But still, we managed to teach them how to read and write. And later on, pag nagbababa sila ng mga produkto nila, nakaka-demand na sila ng tamang presyo sa produkto nila. Instead na 1 kilong asin o 1 kilong asukal na lang dala nila packet ng bundok, minsan may dala ng yero, may dala ng semento, naiayos na yung mga bahay nila, nagtatransform yung buhay nila. So fast forward, ako po naging punong bayan ng San Fernando, patuloy pa rin namin ina-advocate yung education. Ang mahirap lang po sa isang punong bayan, sa isang maliit na bayan, na mahirap lang, ang liit-liit na ng budget. Kumpara sa isang syudad tulad ng Santa Rosa City, ang laki po ng SDF ninyo. Kaya nung ako po naging mayor, nag-ikot ako sa mga public schools. Nakita ko doon, ang ginagamit ng mga aklat ng mga kabataan ay Marcos period pa. Before pa si BBM, yung tatay pa niya, ang mga ginagamit ng mga textbooks. So nagpunta ako sa Makati City, na kauninong namin sa kasal si Mayor Binay, nakakahingi po ako ng mga books na pinaglumaan ng Makati City. One time lang nila gamitin, i-dispose na lang. Instead na itapo nila, nahihingi ko po yung truck na libro ang naiuwi ko nun sa Camarines Sur, dun sa amin sa bayan ng San Fernando. And later on, nandun din yung ating power couple na sa education sector ng San Fernando. Lagi kami nag-uusap.
Si Manay Ahmed ang aming ALS coordinator noon. And since maliit nga lang ang aming budget, kailangan namin mag-innovate, mag-isip ng mga innovation and paraan para ma-improve yung mga ginagawa namin, makatulong sa ating edukasyon. So naisipan namin yung mobile e-eskwela na kung saan yung center, instead na magkaroon ka ng e-eskwela center, bumili kami ng mga laptops na pinahiram namin dun sa mga ALS volunteer namin. So nakasakay ng motorsiklo, aakyat dun sa, kasi meron kami mga mountainous barangays, meron kami mga geographically isolated and disadvantaged barangays. Instead na bababa yung mga estudyante dun sa bayan, yung mga ALS teachers kung maakyat dun sa bundok, dalang laptop, dun sila nagtuturo ng alternative learning. Marami rin na nakapagtapos ng elementary and high school sa ganung paraan. So, using technology, na-improve namin. So, that's why we can claim na kami ang unang-unang nakapag-isip na magkaroon ng mobile e-eskwela sa buong Pilipinas. And at the same time, nung time na yun, binuo namin yung Buklaton. Buklaton means buklat, open, yung sa likod yung buklat, i-open yung eyes, and siyempre yung pagbabasa, marathon na pagbabasa. So, ginawa namin yun na naghanap kami ng mga materials, and yung ginagawa ko nun sa Kalinga na nagkaroon kami ng mga reading centers without any budget from the government. Nagtayo kami ng mga parang kubo-kubo lang, reading sheds lang, na nilagyan namin ng mga reading materials kung saan yung mga bata rin sa naglalaro sa playground ng schools, pupunta sila doon sa, pag mainit ng araw, pupunta sila doon sa reading center. Mapipilitan silang magbasa kasi accessible na doon yung mga reading materials. So ginawa namin yun sa San Fernando. Ang mahirap lang kasi kung nasa military ka, madali mo pasunod yung mga tao. Pero pag nasa civilian sector ka na, ang hirap pasunodin yung mga, lalo na yung mga punong barangay. Lalo na pag may political differences kayo, ang hirap na pasunod. So ang ginagawa ko is instead na pilitin sila, nagkaroon ako ng parang patimpalak. May reward, may premyo kung sinong may magawa na pinakamagandang reading center. Pero kami model yung isang barangay Real, awardee siya, na-recognize ng iba't iba kong mga organizations like Rotary. Marami na rin tumutulong doon, nagbibigyan sila ng mga gadgets, ng mga additional reading materials dahil nakikita lang ng mga grupong ito yung magandang ginagawa ng community. And then fast forward, merong kaibigan si Ma'am Ahmed na retired teacher na umuwi sa Pilipinas at na-introduce sa amin ang science and reading. Meron palang science and reading. Hindi namin alam yun. Matagal na panahon, ginagawa namin magturo, pero hindi namin alam na meron palang science and reading. So, na-meet namin si Ma'am Sally. Parang, ano po si Ma'am Sally? Parang papakasyon ka lang ano? And then, nag-meet tayo, and napag-usapan namin na dalhin sa San Fernando yung science and reading. So, pinatawag namin yung mga teachers. And then later on, hindi na ng mga teachers, kasi ng mga parents. Kasi ang nakikita ko, yung pagtuturo po ay hindi lang responsibilidad ng mga teachers. Responsibilidad primarily ng mga magulang. So kailangan natin i-instill sa mga magulang na tungkulin natin ito. Huwag natin ipaubaya sa mga teachers. Kaya dahil doon, tinitrain na rin namin ng science and reading yung mga parents. Kasabay ng mga teachers. Dahil nakita ko yun sa aming mag-anak, yung wife ko, si Luis, homeschool po siya, kami ang asawa ko nagtuturo. So gusto ko rin na kung ano yung mga na-achieve ng anak ko, ma-achieve ng bawat bata sa San Fernando. Mahirap gawin, pero we're trying our best na maging achievers yung mga kabataan. Magagawa lang yun kung maayos yung pundasyon ng edukasyon ng mga bata. So, yun po yung nangyari sa amin sa San Fernando. And ang dami pang gusto ikwento, pero I just want the evidence to speak. Yung daughter ko ang aming proof, and yung mga kabataan ng aming bayan ang aming proof. Marami rin yung mga achievers doon sa amin na
following the footsteps ng daughter ko na malayo na rin ang mga naabot. And yun po yung aming ma-share na experience sa San Fernando. Ang aking panalangin and hopes and dreams is madala natin ito sa buong Pilipinas, ang science of living. And ma-improve natin talaga dahil sayang ng resources ng ating bansa, ng ating kabataan. Nahihilig lang sa mga ML, sa mga TikTok, sa mga kung ano-ano palang kakwenta-kwenta ang bagay. Samantalang ang laki-laki ng potential ng mga Pilipino. At ako po'y naniniwala sa talino at galing ng mga Pilipino. Kailangan lang nating ma-enhance ang talino ito. So yun lang po. Kung may mga tanong later on, siguro will be sa open forum na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang buhay. God bless us all. Mabuhay ang bayan ng Pilipinas sa Panginoon. Salamat po.